Alam nyo, pumunta ako, diba? Nakisama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? 28. Uy, sandali. Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung, taxi driver, Kailangan pa rin dapat ka ng payong. may asawa na ba daw ako? Ang init. Overheat yun. Ayaw lang magtanong. Nagtigil ako. Sabi niya, may asawa na ba daw ako? Ayaw lang magano. Ayaw lang. Tapos sabi ko sa kanya, wala, uy, 28 years old lang ako. Oh, 28 years old lang ako. Patapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ayaw ko na iiwan yung bayan natin na magulo. Na ang mga bata hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Aalis lang tayo dahil kagustuhan nating umalis. Ayaw natin ng future na kailangan nating iwanan ang ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho, walang kita, walang oportunidad. Ayaw natin yun. Ayaw natin na mag-iwan ng lubog Picture na ako. sa utang at hindi maayos na Pilipinas sa ating mga anak. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa mga tao na mag-State of the Nation address. Yung mga kasamahan niya doon, magpapalakpakan sa lahat ng sinasabi niya na hindi naman natin nararamdaman doon sa ating mga barangay, doon sa ating mga tahanan. Kasi kahit ano pa man ang sabihin nila, yung mga picture nila, yung mga numbers nila, mga sulat nila, hindi natin nakikita sa ating mga komunidad. Kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve better. Hindi kami ang sasabihan, hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan. Hindi pwedeng ganyan ang sagot ng gobyerno.
pumunta. Yan ang sinasabi ng taong bayan sa akin. Pero paalala ko lang sa inyo, hindi ito trabaho lang ng isang tao, ah. Trabaho ito ng lahat ng Pilipino. Lahat kayo dapat may pakialam sa kung anong nangyayari sa ating bayan. Dahil lahat kayo may anak. Kayo lang. Dalaga pa ako. Dito sa Korea. 28 years old lang ako. Dahil lahat tayo, may anak. At lahat sila nandoon sa Pilipinas. Ayaw natin na ang ating mga anak ay tulad ng pinagdadaanan natin, nabubuisit sa araw-araw na Tinuturo ko si Robin. pangit na kalagayan ng ating bansa. Kita mo? Ang gusto natin, hindi nila pinoproblema ang sweldo, ang pagkain, ang kung ano pa yung kailangan na pambayad ng upa, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng lahat. Ayaw natin na ganun ang kanilang kinabukasan. Ang gusto natin na kinabukasan para sa ating mga anak ay Kita mo? Saan kaya kayo? may bonus, ang laki ng bonus ko sa sweldo ko, saan kaya kami mamamasyal. Ganon ang gusto natin na kinabukasan ng ating mga anak. Yung mga pangarap natin para sa sarili natin na hindi natin magawa dahil kailangan natin maghanap buhay. Kita mo? At kailangan natin kumayod. 5 ang trabaho. Sa may speaker. 6 ang trabaho. Oh, ikaw yung... Totoo yan. Ikaw tinaas ko. Mahal talaga. Mag-asawa, sir. Yan din ang sabi ng asawa ko sa akin. Pulis sa may mga bike. Kaya minsan hindi ako nagsasabi ng totoong gastos, sir, sa kanya. Bahay-bahay ko po. Mahal daw May ang, green. mahal daw ang, 4:30 na daw. Okay. So, interim release, jurisdiction sa ICC. Sa bayan natin, huwag nating tigilan Sa speaker. ang paghingi sa pamahalaan ng karapat-dapat para sa taong bayan at sa ating bansa. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.